Norman Powell at James Harden binangko. Mga fans ng Clippers nag-alala. Umaangat ngayon ang Houston Rockets. DeAnthony Melton injury na naman. Hindi makakapaglaro laban sa Memphis Grizzlies. Ja Morant at Desmond Bane out rin. Pinahusay ng Houston Rockets ang kanilang record sa 5-1 sa huling 6 na laro at may kabuuang 8-4 pagkatapos ng kanilang panalo laban kina James Harden at ng Los Angeles Clippers sa isang Western Conference showdown noong Miyerkules sa Toyota Center. 6 na iba't ibang player ng Rockets ang nag-ambag ng double figure sa points, kabilang sina Jalen Green na may 21 points, 7 rebounds and 4 assists at Alperen Şengün 13 points, 11 rebounds, 6 assists and 4 block. Sa panig ng Los Angeles, mayroon silang 4-1 record sa huling 5 laro kahit hindi pa naglalaro si Kawhi Leonard ngayong season, ngunit bumagsak sila sa 6-6 na kabuuang record. Mabilis ang simula ni Harden ngunit nahirapan siyang ma-maintain ang kanyang shooting sa natitirang bahagi ng laro. Nagtapos siya ng 9 points, 7 assists, 6 rebounds and 3 steals. Hindi rin siya nabigyan ng pagkakataon na bumalik sa laro sa crucial na mga huling minuto dahil pinaupo siya ni Coach Tyronn Lue sa buong 4th quarter. Hindi rin naglaro si Norman Powell sa huling 8 minuto na nagbigay ng pagdududa sa mga fans tungkol sa desisyon. Bago pa man hindi siya ginamit sa 4th quarter, nakafocus na ang spotlight kay Harden lalo na't naglaro siya para sa Rockets mula sa season ng 2012-13 hanggang siya'y na-trade sa Brooklyn Nets noong 2020-21. Nakaukit ang pangalan ni Harden sa mga record ng franchise. Pangalawa siya sa kasaysayan ng Rockets sa kabuuang puntos, una sa assists, una sa 3-point field goals, una sa triple-doubles, pang-7 sa rebounds at pangatlo sa steals. Nagkaroon din siya ng tsansa na makagawa ng kasaysayan sa NBA dahil 6 na 3-pointers na lamang ang kulang niya para maungusan si Ray Allen sa pangalawang pwesto sa all-time list. Si Stephen Curry lamang ang may mas maraming career threes kaysa sa 2,973 ni Ray Allen. Ngunit inaasahan sana ni Harden na pumangalawa sa listahan sa kanyang mainit na simula kung saan nakashoot siya ng 4 sa kanyang unang 4 na attempts. Kabilang ang 3 3-point shots para makalikom ng 12 points sa first quarter pa lamang. Subalit sinamantala ng Houston ang pagkakataon at umarangkada sa kanilang balancing opensa mula doon. Si Green at Dillon Brooks ay nakakuha ng ritmo mula sa 3-point range. Sina Amen Thompson at Tari Eason ay nagbigay ng enerhiya mula sa bench. Si Fred VanVleet ay nagdagdag ng points kahit na hindi gaanong efficient ang kanyang shooting. At si Şengün ay nagpakita ng iba't ibang aspeto ng laro sa pamamagitan ng pagkontrol sa rebounds, pagprotekta sa rim at pag-facilitate kapag nagkakaroon ng defensive collapse sa kanya. Sa resulta, kontrolado ng Rockets ang laro pagdating ng 4th quarter, lalo na't bumaba ang shooting performance ni Harden pagkatapos ng kanyang mainit na simula sa first quarter. Gayunpaman, nabawasan ng Los Angeles ang 19-point lead ng Houston hanggang sa 4 na puntos na lamang sa huling 2 minuto, ngunit nanaig pa rin ang Houston sa huli. Maaaring ayaw guluhin ni Lue ang momentum ng kanyang team sa pamamagitan ng pagsali muli kina Harden at Powell sa crucial na mga minuto, ngunit nagdulot pa rin ito ng mga tanong mula sa mga fans. Magkakaroon ng rematch ang dalawang team ngayong Biyernes kaya't may isa pang pagkakataon si Harden na talunin ang kanyang dating team. Sa sumunod na balita, 2 laro pa lamang matapos magpasya si Warriors coach Steve Kerr sa panimulang lineup, naharap na naman ang team sa pag-atake ng mga injury na nagaganap sa Western Conference ng NBA. Si DeAnthony Melton na nagsimula sa huling 2 laro bilang shooting guard ay nagtamo ng sprain sa kaliwang ACL laban sa Dallas Mavericks noong Martes at mawawala ng walang takdang panahon ayon sa anunsyo ng Warriors noong Huwebes ng hapon. Nakakapanlumo, sabi ni Kerr pagkatapos ng practice. Talagang magandang kombinasyon na iyon. Si DeAnthony ay may kaunting lahat. On-ball defense, rebounding, 3-point shooting at playmaking. Angkop siya sa pangangailangan namin at kaya namin siya kinuha. Ang katotohanang hindi siya makakasama sa susunod na laro ay nakakalungkot. Nakakahanap na kami ng momentum. Tingnan natin kung paano ito magpapatuloy. May mga option kami, maraming lalim ang lineup at kaya naming punan ang kakulangan, ngunit napakalungkot nito para sa kanya at para sa amin. Sa pagkakaroon ni Melton kasama si Stephen Curry sa backcourt at sina Andrew Wiggins, Draymond Green at Trayce Jackson Davis sa frontcourt nitong nakaraang 2 laro,
Natalo ng Warriors ang Thunder noong linggo sa Oklahoma City at pagkatapos ay tinalo ang defending Western Conference champion Mavericks sa kanilang home court. Ito ang ikapitong iba't ibang panimulang lineup ng Golden State at malamang na ito ang lineup na gagamitin ni Kerr kapag bumalik si Melton. Sa ngayon kailangang mag-adjust muli si Kerr. Noong may bakante sa backcourt noong November 8 sa Cleveland, sinimulan niya si Gary Payton. Si GP2 rin ang nagsimula sa Washington noong November 4, noong November 6. Laban sa Boston, si Moses Moody ang pinasimulan. Mas maaga pa nung hindi makalaro si Curry dahil sa bahagyang sprain sa ankle. 3 beses nagsimula si Brandon Podziemski. Ano ang susunod na hakbang? So kailangan ko pang pag-isipan, sabi ni Kerr. Pero may magagandang option kami at maganda ang pakiramdam ko tungkol sa aming depth at kakayahang mag-adjust sa mga injury. Karaniwan kay Kerr na ikonsidera ang mga matchup sa pagpili ng starter. Pinili niya si Gary Payton laban sa maliliit na playmaker tulad ni na Jordan Poole ng Wizards at ang dynamic backcourt ng Cavaliers na sina Donovan Mitchell at Darius Garland. Sinimulan naman si Moody laban sa mas matatangkad na lineup ng Celtics. Noong October 30th, nang parehong wala sina Curry at Wiggins sa panalo laban sa New Orleans, si Lindy Waters at Podziemski ang sinimulan. Makakaharap ng Warriors ang Memphis sa Biyernes na wala rin ang kanilang starting guards na sina Ja Morant, subluxation ng kanang balakang at pelvic muscle strains, at Desmond Bane, kanang oblique strain. Sa kanilang pagkatalo laban sa Lakers noong Miyerkules, ang Grizzlies ay sinimulan sina Scottie Pippen Jr. at Jalen Wells sa backcourt. Dahil sa haba ng frontcourt ng Memphis na may average na taas na halos 7 foot, malamang napiliin ni Kerr ang 6'5" na si Moody bilang kapartner ni Curry. Kung sino man ang magsimula ay hindi garantisadong magsisimula rin sa mga susunod na laro. Ang tanging mga player na may higit sa isang panimulang laro katabi ni Steph Curry sa backcourt ay sina Andrew Wiggins at DeAnthony Melton. Dahil sa pagkawala ni Melton na ayon kay Buddy Hield ay maaaring tumagal ng ilang linggo, ang Warriors ay sumasali sa hanay ng mga team na apektado ng injuries sa Western Conference. Ano sa tingin nyo, aangat kaya ang Houston Rockets? Makakabalik kaya si Melton sa maagang panahon? Si Morant kaya makakabalik pa ba o sabi ng karamihan ay karma raw ito sa kanya? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm